kanilang gawa, kaya aming magampanan ang lahat ng iyong mga pinulungan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At ang mga sakit, ginagawa niya ang lahat. Sa dinig ng
iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw mo inyong malaman, ibigay mo pati ang iyong paro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong mangyayari, ay huwag mo lang babawin pa ang mga iyon. Gawin niyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Kung ang ibig nila ang inyong ibig sa iyo, ano ang ganding para ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawa lang ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano bang ganding para ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahirap lang ninyo ay mga tao inaasahan, ninyo makababayan sa inyo, ano bang ganding para ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahirap din sa mga kasalanan sa pag-asa ng ito'y makababayan. Sali, ibigin ninyo yung mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahirap kayo na hindi umaasa sa anumang kapayaran. Sa gayon maraming ganting pala ang tatamuin ninyo. At kayo magiging mga anak ng kataas-taasa. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng aking ama. Huwag kayo umaton at hindi kayo maabunan ng Diyos. Huwag kayo magparusa at hindi kayo parusa ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksiklin bilang mga kapwa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang dinadami ng iba ay sa gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung ang susunod po ay ito, alos lang na sa lamawang kahapon, yung rin. Sabi ko, marami sa akin ang Israel mo, Francis. Nais ko yung ito. Yung ulang para sa Diyos. Yung sa parang yung sa pinagpipunan. Nung ako po ay nalising ito, hindi nalasista. Yung unang-unang para sa Diyos ay retirado na. Nandun sa bahay niya. Ang bahay ko rin sa bandang Buhawi, Bulacan. Ngayon po, yung mga estudyante namin, kasi meron parang school, ay may nagbigay ng 50,000. Tapos sabi namin, doon sa nagdugin, ang nagawin sa dating pari na nagkasawa na may tumikaya sa buhay. Sabi ko, pwede po ba itong 50,000 ay gawin namin sa Ephesus? Yung Ephesus po, ito isang grupo ng mga volunteers na pupunta sa mga retired place. Sabi ng Father, it's not too much. Baka pwede, kayo mismo ang magbigay. Huwag niyo na ipataas sa donation. Isa po yung mga bata, lumawas kayo ng pera ng 70,000 para yung pagkasalina, pagkain ng mga bata, and then you give the passion of priests. Ang sabi ko po, huwag na po kami bumawas. Tutal na kami po na yung parokya. So, nagpunta kami. Pag namin pinuntahan, ito ang retired priest. At napakaganda ng kanyang kwento. Sabi niya, ikaw pala naka-assign ko yun. Hindi po ako parish priest. Sabi ko, assistant lang ako. Ako po yung kasama ng mga bata. Kasi yung parish priest po ay meron siya
tipikal na bahay kung pag-drawing yung mga bata. Di ba pag-drawing ka ng bahay mo? Bahay, tapos yung may bitana, may pito, meron akap na tapos ligid, tapos may hagdan. Hindi hagdan ka rin, yung apat na may taan. Ganun na po. Ganun kasi yung kanyang tirahan. Sabi niya kasi nung tayo naman ngayon, 1964, hindi pa ganun kainit, wala pang global warming. So ganun po ang ginawa niya. Di ba yan? Okay na ito, tulog na siya. Mag-isip na niya ng kasa, hindi siya mababa ng bahay ko. Bakit? Wala niya ang tayo, hindi na ako. So hindi naman ako saan na gawin. Sabi ko, paano kaya yan? Sabi ko niya gano'n. Ginawa niya, naghinap ko siya ng limang kahuli, tapos ay binaw na nila. Tapos kataon na yun, nakita niya, yung isang bahay, nag-isa sa mabarkaya niya, may babaga. Sabi niya, paano pamilya niya ang gawin nila? Pero sabi niya, Sasa, makipag-away ako, hayaan mo na. Baka mas kailangan nilang hanggang. Ito namang ginawa nilang manibago, hanggang siya nakahangisin ng tama. Yun daw kung bang pinagdiwasa ng niyog, yun ang ginawa niya hanggang. Mas maganda kayo dati kasi hindi may tao, pero ito, ayos na yan. Baka mas kailangan niyo pa. So, pinagpasagas na. May mga pagkakataon daw doon, magkakaroon siya ng sakristan, tauhan sa parokya, kasi ngayon yung sa mga palay po, talagang tambakan ng mga nasa Maynila na nire-relate ng mga squatters doon. May mga pagkakataon doon, sisimba sa'yo kasi buburahin na, maglilisan, yan na, sabi niya. Baka pag pinagalitan mo, hindi na bumalik sa simbahan. So ganito, hanggang sa dumating yung mga pagkakataon, itong mga tao ito, talaga siya sabi, ito naman Father. Sabi na niya sa sarili niya, hindi ako mabait. Ang Diyos lang mabait. Ano po ba kailangan namin dito, Father? Sabi niya, kailangan ko ano mga trabado para bumuo ng simbahan. Kung sinuwi natin kasi meron tayong materialis, mahal ang lingkod. Sabi ng mga tao, Father, kaya natin yan. Kanya-kanya na lang kami gawa. Kanya-kanya side ng nagawa. Halimbawa, yung side na ito kami. Yung iba naman dito. Pag walang trabaho, mabilis ang trabaho. Pagkakulo na simbahan. Hanggang sa nakabulo sila ng simbahan. Malingkaran na, pero wala siyang ginaya sa dito. Sabi niya sa sarili niya, siguro, kung pinagmumura ko, pinagalitan ko, isinama ko sa sermon, yung mga nagnakaw ng hagdan sa akin, yung mga minsan ay kukuha sa alay ng mga prutas, ng mga sakristan. Kung yun ay pinagpapagalitan ko, pinagpapalo ko, pinagpapilo yung mga bata, malamang walang magulang sila na tutulong para gawin ang simbahan. So what do I share with you now? Ang sinishare ko sa inyo ay yung katotohanan na maraming pagkakataon meron kang parahayahan. Meron kang mga pagkakataon na akala mo na nilihan kasi hindi ka magaganti. Pero hindi mo alam, habang tayo hindi gumaganti at hinahayaan natin na may mga tao kung minsan ay magkakamali sa atin. Hindi yun kagawagan. Hindi rin yun kapuponsinte. Yun ay pag-unawa. Pag-unawa na darating ang pagkakataon, marirealize ng mga tao ito ang mali nilang ginawa. Mga kapatid, kapag hindi tayo makaganti, huwag natin isipin na naman tayo. Kasi ang Diyos ang gagawa ng paraan para tayo naman ang gantimpalaan sa mga pagkakataon na paraya tayo sa mga may ginawang
yung kumpento, magkalayo sila makahabang ng parokya. Malaki. Binuhin niyo po kayo, 4 hectares yung parokya. Kayo po, yung kumpento at simbahan, lalakad siya papunta sa kumpento, isang compound siya. Pero, pag umuulan, kailangan mo ng payo. Kasi dadaan ka, mauulanan ka. So, nagpayo ko ako. Kasi umaga mamimisa ako. Tatandaan ko, binibigay sa akin yung payo ng pinsahan. Yung parang makapag-natin tayo ng pinsahan. Red and white. Nagpayo ako. Tapos pagkat ko simbahan, binilip ko na, nilagay ko sa tabi, sa kanya. Parang doon ang pasokan, parang ako. Diyan ang pasokan, diyan ang pasok sa pilo. Kasi dito yung kumpento. So, diyan ang papasok sa pilo. Nag-misa ako. Habang nag-misa ako, umaraw na. Weekdays. Dahil umaraw na, alam mo po ko, madaldala. Pagkatapos sa misa, ito ba? Hindi ganyan. Kasi po magpapawing-day masses. Kunti lang ang nagsisimba. Kaya kilala mo na. Nagkwento ako na. O ano ba ang gusto mo dyan? Nagbibiro kami. Dahil ako paano, balik na ako. Mga tanghali na nung alam sa pagkain tayo nasa simbahan. Binalik na ko. Wala na. Wala na yung ano. Kinabukasan mo ulit ulit. Dumarating yung isang apostolado na namin. Nakapayong ng pinsahan. At may pangalan na ipayo. Yung pangalan niya nakalagay. Esperanza. Nakalaan na. Hindi na mawawala. Gusto ko piruin. Gusto ko sabihin. Parang kailangan mo yung payo kayo na. Pero hindi ko dito. Ang inisip ko. Baka magbigyan ko ito. Mabawasan ko ng nagsisimba. Sasagot na nga ng nagsisimba pagkawin din. Magiging siya pa. Diba? Sabi ko, hindi ako na. Tapos, sa mga paglipas ng tao, dumating yung sandali na ako yung palis na 3 years. Mabilis na dumaan. 3 years. Nung bago ko umalis, ito si Aling Estrella ay isa na umiiyak. At ang sabi niya, Father, ang kayo ninyo, hindi namin malilimutan, hindi kayo mag-amo. Sabi ko sa aking sarili, kung halimbawa, ginandihan ko yun, ipinahiyaan ko siya. Dito po, meron ng isang kakilala, may payo ako, kinabukasan nakita ko, yung payo ko, dala niya, yung pangalan pa niya. Baka hindi na siya umiyak, baka hindi na siya magsikri, baka hindi na siya maging katoliko. Sa dami na nililito na Sinihoma, Bornholm, yung mga natutulog, meron matutulog. Pero dahil kahit pa paano, napigilan ko sa sarili ko, payo ko naman niya, binigay na lang sa akin, nakapagparaan. At nabagawa siya, naging mas maayos sa kanyang panunungkulan bilang member ng apostolado, naging mas happy. Mga kapatid, hindi pwede natin magiging nakakapagod kapag mahilig tayo mag-igalin. Kaya karamihan sa inyo dito ang mga nasasawa. Kapag ba naglako ang asawa ko, kapag ba nang babae siya, ng lalaki siya, kailangan tatagdagan mo. Kailangan na ulit. May ginawa kayo, nagawa rin ako. Kapag ba ang sa anak ay nagbulakbol, hindi pumasok sa school, inuubos ang bawon, kung ano ng bisyo. Ano gagawin ng mga gulang? Alam kung gulang-gul ka, hindi na rin ang trabaho. Hindi na ako sa trabaho. Paalam mo lang tayo ng pareho. Gagawin mo yung mga gulang? Hindi. So, hindi mag-iingat. Ang mundo ng puno-puno ng mag-iingat ay mundo na kailangan nag-iulan. Ang pamilya na puro pag-iingat din ang nasa isip, kailangan hindi magtatanong.
tayo lahat, kung gusto natin palawakin ang sambayan ng Kristiyano, na kinabintilangan natin ang pananampalataya ng Katoliko, matuto tayo na magtimbing at magpanalangin. Hindi ulan ang Filipino community sa Milan kung ang lahat papatol sa justice. Favorite natin yung pag-usapan ng buhay na payuhan. Pasilin ko rin yun. Lalo higit, pag tayo sa trabaho, di naman naintindihan ng ako namin ang aking mga lingwahe. Maglagay ka ng earphone, habang nakuhugas ka, meron pa. Akala ko, hindi siya natin pa, nakita ko ako, may kasama iba. Akala ko yun, akala ko sino salita, nagsisipa pa naman, pero kung ka, ganito ginagawa. Kapag ang chismis, pinagsichisisan tayo, pinatulad natin, nag-post tayo sa Facebook. Matatapos ba ang gulo? Hindi. Lalo na. Pero pagka tayo ang nagsalit, tayo ang nagtawa, tayo ang natuto tanggapin na gano'n ang ugali niya, na hindi dapat kamulan, doon magsisimula ang pagpasok ng biyaya ng Diyos sa ating relasyon, sa ating buhay, sa ating buhay. Mga kapatid, hindi lamang count your blessings. Mamaya, pag hindi ka makatulog, pag nakatulog sa sarili mong bahay, at nag-iisa ka, huwag lamang count your blessings. Dapat count also the number of times na ikaw ay nagparaya. Dahil hindi mo pinatunan ang gumawa sa iyo. Kapag wala kang mabilang, malaki ang problema natin. Ibig sabihin, mapagpatuloy tayo. Pero pag nabilang natin, dahil ko naman beses sa nagparaya, pagpatuloy mo yan, kapatid. Diyan ka, ibiyayaan ng Diyos. Walang biyaya ng Diyos sa pag-iigan niya. Pero napakaraming biyaya sa pag-unawa. Sumasapat tayo sa Diyos sa mga kapatid na may nawalan niya. Sumasapat tayo ng mga kapatid sa ng Diyos. Panginoon niya, nagkatawag-tawag sa nalang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Samaria, pinagpakasabi ko sa Pilato, ipinakasagot sa matay ng Bibig, nanaw sa naroon na may katupaan ng buhay ng buhay. Bakit sa lahat, nalulong sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang pupulang parinig ko sa buhay ng pamay ng lahat. Sumasok pa na ngayon ng Lord sa Diyos, Espiritu Santo. Sa kanan si Panginoon ko, kasamahan ko naman, sa pagkawalan ng kasalanan, sa pagkabuhay ng buhay ng pamay ng lahat, sa buhay ng pamay ng lahat. Bilang pagtuos ng sayon sa ikara ng Diyos, hingin natin ang katulong ng Panginoon upang tayo magpahalang tulad ng kanyang tinuro sa atin. Ang ating kasunod, Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Panginoon, turuan mo kami magmahal katulad mo. Para sa lahat ng Kristiyano na nawagan ang pagkuyod ng pagkasinan ng
Gayun ginawa matapos sa kanto, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad sila. Tanggapin niyo lahat ng ito. Ito ang kalis ng aking dugo. Dahil bago mo lang ang gantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Isinasama natin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuklog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganan sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Mario naming Obispo at ng Kaparitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlan na may pag-asa sila yung bumunay. Gayun din lahat ng mga kumanaw. Lalo sa Juanito, Maria Veronica, Elvis, Dennis, Jerry, Rosalinda, Pedro, Luis, Andres Sr., Andres Jr., Robert, Juana at Teresa. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo ang pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman ang Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, ni San Ciro, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanaman mo sa pamagitan ng iyong anak, namin Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling ng utos sa tulong ni Jesus sa Panginoon
Manalangin tayo. Amay pagmahal, ipagkalaw mo aming mga pinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo ang pasa walang hanggan. Meron po na celebrate ng birthday ngayong walang Febrero. Basta mo po, Panginoon, ang mga diriwang na biyaya ng buhay ngayong walang Febrero. Patuloy mo po gabayan at ingatan ang taong ito na nasa iyong harapan. Ilayo siya sa lahat ng sakit at kapahamakan. At higit sa lahat, nawa sa kanyang mga kilos at gawa, tuloy niya masunod ang iyong kalooban. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo aming Panginoon. Amen. Magsimulo po sa mandali para sa isang pagpaalala. Una po, yung susunod namin misa ay March 9. March 9 po yung susunod namin misa. Yun po ay Ash Sunday. Ash Sunday na yun. Kasi hindi yata ay mga Pilipino dahil nga pagkabiyan ko kasi karamihan may trabaho, kaya po nagpapahin ng ako ay sa siling susunod. So, siguro sisend ko na lang kay Robert yung mga kanta. It will be yung pamasa na po yung ang mga kanta doon, yung sa gospel, yung sa Hallelujah ay yung papasyonal. No? Kasi siguro balita mo sa inyong mga kasamaan na maalis na si Manilo sa Ash Sunday, papahila na ako. No? At paalala po, konting sakripisyo, pag po Kwaresma, tuwing Biyernes, hanggat maaari ay bawal ang karne ng baboyang baka. No? Pwede lang kayo mga isda, seafood sa gulay, at ganun din po yung pagbawas ng ating kinakain, mga fasting and abstinence. Yun po. March 9 po ang ating pananalisa na sisimulan po yung ating Kwaresma. Salamat po. Maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy na nasisipan at nilingkod sa ating munting pamayan ng Kristiyan dito sa San Siro. Tumayo po lahat. Tumayo